Ating simulan ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas at magandang umaga Mindanao. Sa lahat po ng mga nakatutok na sa DWWW 774 at sa 107.9 DWHT-FM sa Dagupan City. Ganon din ho sa mga nakikinig na at nanonood sa Facebook Live at sa YouTube at sa mobile app. Araw ho na Martes, May 20, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At ating pong headlines. Mahigit sa pisong taas presyo sa mga produktong petrolyo epektibo na ho ngayong araw. 52 nanalong party list group na iproklama na ng COMELEC. Proklamasyon ng Duterte Youth at Bagong Henerasyon Party List sinuspinde ng poll body. Mga Pilipino dismayado sa serbisyo ng gobyerno ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bukas na makipagkasundo sa mga Duterte para sa mga Pilipino. Malacanang umaasang figure of speech lamang ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na nais niya ng bloodbath sa kanyang impeachment trial. 20 pesos per kilo na bigas sisimula ng ibenta sa Mindanao sa Hulyo. Sa Metro News naman, bahagi ng NLEX Balintawak area pansamantalang isasara sa mga piling oras dahil sa repair works. Sa Technology News, unang visible light aurora sa Mars na obserbahan ng rover ng NASA. Sa Lifestyle News naman, 2 linggong libreng accommodation alok ng isang syudad sa Germany. Sa ating music trivia, kaarawan ngayon ng American actress, TV star and singer na nagpasikat ng kantang Believe at tinaguri ang The Goddess of Pop. Sino siya? Alamin. At sa balitang kakaiba, isang lalaki sa Japan nagkaroon po ng problema sa batok dahil po sa labis na nakaka-cellphone. Siguro lang Lagi na kayo ko. nakayoko. Alas 6:46 ng umaga kami ho, yung mga tagapagbalita ko pa inyong Joel Malasakit Mangorospe. At Darlene Olanyo. At sa detalye ng mga naglalagab live at totoong mga balita. 774 Balita Ngayon. Ito na po, bad news. Epektibo na kaninang alas 6 ng umaga ang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Sa abiso po ng mga kumpanya ng langis, nakasaad na tumaas ng 1 peso 70 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel. Wow! Ang laki! Habang 101 peso 20 centavos naman ang aumento sa kada litro ng gasolina at kerosene. Ayon po sa Department of Energy, ang oil price hike ay bunsod ng pagkakasundo ng Amerika at China na tapyasan ng reciprocal tariffs ng karamihan sa mga inaangkat na produkto sa loob ng 70 araw na suspensyon. Sinabi pa ng ahensya na nakakaambag din sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo ang pagpapatupad ng Estados Unidos ng mga sanctions sa halos 2 dosenang kumpanya na dawit sa international oil trade ng Iran. 774 Balita Ngayon. Naiproklama na kahapon ng COMELEC ang nasa 52 party list group na nanalo sa 2025 national and local elections. Sa kabuuan, 54 dapat na party list group ang ipoproklama kahapon ng COMELEC. Ngunit sinuspinde nila ang proklamasyon ng Duterte Youth at Bagong Henerasyon Party List bunsod ng mga petisyong inihain laban sa kanila na may kinalaban sa grave violation of election law. Ang Duterte Youth ay nakakuha ng 3 pwesto sa Kamara, habang ang Bagong Henerasyon naman ay may 1 pwesto. Nilinaw naman ng COMELEC na bagaman naantala ang proklamasyon ng Duterte Youth at DH Party List ay hindi ito nangangahulugang diskwalipikado na sila sa pag-upo sa Kamara. Bukod sa Duterte Youth, nakakuha rin ng tig-3 pwesto sa Kamara ang Akbayan Party List at Tingog Party List. 3 naman na nakakuha ng tig-2 pwesto sa Kamara at ito ay ang 4-piece, ACT-CIS at Ako Bicol. Habang 48 naman ang nakakuha ng tig-1 pwesto. Samantala, dahil hindi na iproklama, Duterte Youth Party List magpapatulong sa Korte Suprema. Gina Mapes sa detalye. Sa kabila ng mataas na botong nakuha sa katatapos sa midterm elections, ngunit hindi nakasama sa ipinoklama ng COMELEC, tudulog sa Korte Suprema ang party list group.
na Duterte Youth. Sa press statement, naniniwala ang Duterte Youth na nagkaroon ng grave abuse of discretion ng Commission on Election matapos ibalam ang kanilang proklamasyon. Sa nakalipas na halalan, nakakuha ng mahigit 2.3 milyong boto ang Duterte Youth para pumangalawa sa mga party list na may pinakamaraming boto. Kabilang sa hindi pinoklama ang tatlong kinatawan ng Duterte Youth na sina Representative Drexy Cardema, Berdin Ringwa at Ron Bawalan dahil sa mga alegasyon na inihain ng Kabataan Party List noong 2019. Inireklamo ng Kabataan Party List ang Duterte Youth dahil sa hindi sila rehistrado sa COMELEC, sangkot sa vote buying at nagsusulong ng karahasan na sabihin na tutulungan ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police na ubusin ang mga teroristang New People's Army at kanilang mga kaalyado. Ngunit gate ng Duterte Youth, nasagot na nilang lahat ang mga nabanggit na issue sa COMELEC noong pang 2019 kaya pinayagan na rin silang makaupo matapos manalo sa halalan. Ito na rin nila ang ikatlong beses silang lumahok sa eleksyon at nagwagi matapos iboto ng taong bayan. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. Yung nagrereklamo rin yung OFW party list, hindi sila pumasok. Oo. Bakit? Baka hanggang doon lang talaga yung score. Di ba? Meron tayong sinusunod na ano eh. So, kay 63 lang yung pwesto na kailangan punuan eh. Di pwedeng dagdagan mo yan dahil lang sa ano. Pero sayang. 774 Balita Ngayon. 10 minuto bago mag-alas 7 ng umaga, dismayado naman po mga Pilipino sa serbisyo ng gobyerno. Inihayag po ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. base sa naging resulta ng 2025 midterm elections kung saan 5 lamang sa senatorial candidates ng administrasyon ang nanalo sa katatapos lamang na eleksyon. Sa podcast ng Pangulo, sinabi nitong mayroon siyang 2 konklusyon sa naging kahinatnan ng halalan. Una ay nagsawa na anya mga tao sa politika at pangalawa ay dismayado ng mga Pilipino sa serbisyo ng gobyerno. Aminado ho ang Pangulo na nag-focus siya at ang kanyang gabinete sa mga malalaki at long-term na proyekto at hindi nabigyan ng pansin ang mga maliliit na bagay na para sa ikagiginhawa ng pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Para sa akin, I have 2 conclusions dito sa election. Una, nagsawa na ang Pilipino sa politika. Sawan-sawa na sa politika. Ang mensahe sa amin lahat, hindi lamang sa akin, kundi sa aming lahat, tama na yung pamumulitika ninyo. At kami naman ang asikasuhin ninyo. Tama rin naman eh. Yan naman talaga ang dapat natin ginagawa. Kaya mabuti. Tapos na yung eleksyon. Tama na yung politika. Tama na yung politika. Maggawin na natin lahat ng kailangan. Yung pangalawa, disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang galaw ng pagbubuo ng mga project na hindi pa nila maramdaman. Kaugnay nito, sinabi ng Pangulo na ang mga maliliit na pangangailangan ng mga Filipino naman ang pagtutuunan ngayon ng pansin ng kanyang administrasyon. Samantala, sinabi naman ng Pangulo na nais niyang maging isang respetadong leader, ngunit aminado siyang kailangan din niyang maging mabagsik. Tugon ito ng Pangulo sa mga nagsasabing masyado siyang mabait, ngunit wala niya siyang magagawa dahil ito na ang kanyang ugali. Marami nagsasabi sa akin yan. Anong gagawin ko? Maging masamang tao. Hindi ko naman mababago yung ugali ko. Pero, mo, siguro, dapat nga talaga maging mas mabagsik talaga. Dahil, wala kailangan talagang maging mas efficient mas mabilis ang pagdating. Kasama na siguro yan sa eleksyon namin dito sa naging eleksyon na nakaraan. Yan po ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 774 Balita Ngayon. Inamin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na handa siyang makipagkasundo sa mga Duterte para sa kapakanan ng mga Pilipino. Sa podcast ng Pangulo, sinabi nitong ayaw niya ng gulo dahil marami na siyang kaaway at ayaw niyang madagdagan pa ito. Ayon sa Pangulo, hanggat maaari sana ay nais niya ng katatagan at kapayapaan sa bansa para magawa ng maayos sa mga trabaho. Inihayag pa ng Pangulo na kahit hindi na anya silang magkasundo sa pulisiya, basta't magtulungan lamang na maipatupad ang mga programa para sa mga Pilipino. Tiniyak din ng Pangulo na lagi siyang bukas sa anumang pamamaraan ng pakikipagtulungan. Mr. President, kayo po ba
sa puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ako, ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Kagaya na sabi ko sa'yo, pagka... Hindi ko... Magko-confess ako dito. Pwede naman po, para akong pari po nito ngayon na po. Ewan ko, kahit hanggat maaari, ako, ang habol ko, yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin niyo yung trabaho, pero wag na tayong nanggugulo. Yan po ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. diretsahang dumistansya sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Darito naman na report ni Chanel Salazar. Nagsalita na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungkol sa kinaharap na impeachment ni Vice President Sara Duterte. Bagamat hindi direktang sinagot kung ayaw niya sa impeachment, sinabi ng Pangulo na hindi niya ito panghihimasukan dahil nasa Senado na ang bagay na ito. Ang tututukan na anya niya ngayon ay ang trabaho at ang taong bayan lalo't tapos na ang eleksyon. Yung impeachment, nasa Senado na yan. Pabayaan natin sila, may proseso yan. Pabayaan natin ang proseso. Ako, basta ang nasa isip ko, tapos ng eleksyon, balik sa trabaho. Nauna nang hiniling ng Pangulo sa mga mambabatas na wag nang itulak ang impeachment laban kay VP Sara at sinabing ito ay pag-aaksaya ng oras. Itinakda ni Senate President Francis Escudero ang impeachment trial na magsisimula sa July 30 para ma-accommodate ang 12 bagong halal na senador ng 20th Congress. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. At iba pa naglalagab live na balita, umaasa po ang Malacanang na figure of speech ang naging payag ni Vice President Sara Duterte na nais niya ng blood bath o dumanak ng dugo sa kanyang impeachment trial. Ayon kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, kung ito talagang sinabi ng Vice Presidente, ay mas mainam na hintayin na lamang ang pag-usad ng impeachment process sa Senado. Medyo may pagkabayolente ang tugon ng ating Vice Presidente, pero we hope that it is just a figure of speech and it should not be taken literally. Kung yan naman po ang nais niya at talaga naman po magkakaroon ng balitaktakan kapag ka nagkaroon ng trial, hayaan na lang natin po itong gumulong. Sa point of view po ng Muli Palace, naman- whose blood should be spilled. Hindi po makikialam ang Pangulo patungkol sa ganyang issue. Okay, but do you agree with the statement of former Senator De Lima that this is a toxic rhetoric remarks coming from the Vice President? Hindi rin po tayo magbibigay ng anumang opinion patungkol po dyan. Muli namang iginiit ni Castro na hindi makikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa usapin lalo na kapag nagsimula ng impeachment trial. Nagbilin din anya si Pangulong Marcos sa kanyang mga gabinete pagkatapos ng eleksyon na huwag makialam sa impeachment at sa halip tutukan ng trabaho at isulong ang mga programa ng gobyerno para sa kapakanan ng mga Filipino. 774 Balita Ngayon. Halos 200,000 individual apektado ho ng pagbaha sa Maguindanao del Sur. Detalye atid po ni Angel Garcia. Angel. Bunso na walang tigil na pag-ulan dahil sa epekto ng Intertropical Convergence Zone sa Maguindanao del Sur na natiling baha ang nasa 89 na lugar sa nasabing lalawigan. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 38,689 na pamilya o katumbas ng 192,005 na mga individual mula sa 78 barangay apektado ng sama ng panahon. Sa nasabing bilang 890 ang nanatili sa ilang evacuation area sa nasabing lalawigan. Samantala, 2 kalsada at 1 tulay ang unpassable sa mga oras sa ito. 3 kabahayan naman ang napaulat at totally damaged. Sa ngayon, puspusan na ang ginagawang pagbibigay ng ayuda ng pamahalaan sa mga apektadong residente. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyo, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon.
Naghahanda na ang Department of Agriculture para sa paglulunsad ng Phase 2 ng pagbibenta ng 20 pesos per kilo na bigas o 20 bigas meron na programa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., nakapreposisyon na ang pamalaan para dalhin ang murang bigas sa Zamboanga del Norte, Basilan, Cotabato City, Tawi-Tawi, Maguindanao del Sur, Maguindanao, Davao Oriental at Maguindanao del Norte. Sinabi ni Laurel na uunahin ang mga lugar na ito dahil sa mataas na insidente ng kahirapan. Ipatutupad naman sa Setyembre ang Phase 3 ng programa sa ibang lugar sa Mindanao, kabilang ang Sultan Kudarat, Lanao del Norte, Agusan del Sur, Darangani, Dinagat Islands at maging sa Catanduanes. Samantala, sinabi rin ni Laurel na ipinag-utos si Pangulong Marcos na palawigin ang pagbibenta ng 20 pesos per kilo na bigas hanggang sa pagtatapos ng termino nito sa 2020. 774 Balita Ngayon. Pangmatagalang solusyon para maibaba ang presyo ng pagkain ipinalalatag ng isang senador sa pamahalaan. Conde Batak sa report. Pinaglalatag ni Senator Sherwin Gatchalian ng Department of Agriculture o DA ng pangmatagalan at matatag na solusyon para maibaba ang presyo ng mga pagkain kabilang na ang presyo ng karneng baboy. Kasunod na ito sa pag-alis ng price cap o ng maximum suggested retail price sa karneng baboy, bunsod na rin ang epekto ng African swine fever at pagbaba ng supply nito. Ayon kay Gatchalian, sa halip ng mga pansamantalang market interventions, ay makabubuti kung magkakaroon ng long-term sustainable solutions ang DA para tuluyang maibaba ang presyo. Iminungkahi ng mambabatas na tutukan ng ahensya ang pagpapalakas ng lokal na produksyon ng mga produkto at pagtugon sa mga hamon tulad ng livestock diseases. Ang paraan anyang ito ay hindi lang makapagpapatatag ng presyo ng pagkain kundi makakabawas din sa pagiging vulnerable o lantad ng hog industry mula sa mga external risk. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Alas 7 na po ng umaga, kami pa rin po ang mga tagapagbalita, Joel Malasakit, Man Gorospe. At Darlene At Olanyo. iba pang naglalagad live at totoong mga balita. Metro News. Metro Sa ating pong Metro News, sinanunsyo po ng NLEX Corporation na simula mamayang gabi, pansamantalang isasara ang bahagi ng northbound at southbound lane ng Balintawak area. Ito ay upang bigyang daan ang isasagawang roadway lighting repair work sa pagitan ng Cloverleaf at Balintawak Toll Plaza na may haba na 200 na metro. Sinalabas na abiso ng NLEX Corporation na kasaad na sa naapektado ng closure ang leftmost lane ng northbound o lane 1, gayon din ang leftmost lane o lane 1 ng southbound. Ipatutupad po ang lane closure mula May 20 hanggang May 27 tuwing alas 10 ng gabi hanggang alas 4 na madaling araw. Simula rin ngayong araw, ipatutupad din ang stop and go traffic scheme sa kahabaan ng Mahalcan, Iba at Kamalig Road sa May Kawayan dahil sa road rehabilitation project ng DPWH. Dahil sa inaasahang pagbigat ng trapiko, pinapayuhan ng mga motorista na gamitin ang alternatibong ruta sa Pantok via Lambakin, NLEX Service Road hanggang NLEX Toll Plaza at vice versa. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 55 pesos and 59 centavos, 62 pesos and 15 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 73 pesos and 84 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 14 pesos and 82 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Alamin po natin ang resulta ng Lotto kung may nanalo ba kagabi. Hatid sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Grand Lotto 655 na binola kagabi May 19, 33, 51, 28, 23, 31 at 20, kung saan walang nakapag-uwi ng 29,700,000 pesos. Ang bola naman sa Mega Lotto 645 ay ang 42, 15, 43, 6, 26 at 37, kung saan wala namang nanalo ng 59,5,030 pesos and 40 centavos na jackpot prize. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat sa iyo, Jonah Bakiran. Science and technology. Science and technology.
Unang visible light aurora sa Mars na obserbahan ng rover ng NASA. Detalye po ihahatid ni Rosemay Miranda. Namataan ng Perseverance rover ng National Aeronautics and Space Administration o NASA sa unang pagkakataon ng aurora sa Mars sa visible light, kung saan makikita sa kalangitan ang kumikinang na kulay berdeng liwanag na unang viewing ng isang aurora mula sa anumang planetary surface maliban sa Earth. Ayon sa mga siyentipiko, ang aurora ay naganap noong 18 ng Marso ng nakaraang taon na magkatagpo ang mga super energetic particle mula sa araw at Martian atmosphere na nag-udyok na isang reaksyon na lumikha ng faint glow sa buong kalangitan. Bagamat maaaring maging ganap na makinang ang mga aurora gaya na madalas na nakikita sa northernmost at southernmost regions ng Earth, ang naobserbahan sa Mars ay medyo malabo. 3 araw bago ang naturang event, nagpakawala ang araw ng solar flare at isang coronal mass ejection na isang malaking pagsabog ng gas at magnetic energy na nagdadala ng malaking bilang ng mga solar energetic particle na naglakbay palabas sa solar system. Dahil dito, inasahan na ng mga siyentipiko na magkakaroon ng aurora sa Mars, kaya inihanda na nila ang Perseverance rover na may 2 instrument na sensitibo sa mga wavelength sa visible range na nangangahulugan na detect nila ang mga kulay na nakikita ng mga tao. Ginamit ng mga researcher ang SuperCam spectrometer instrument ng rover upang matukoy ng eksakto ang wavelength ng green glow at pagkatapos ay ginamit ang Mastcam Z camera nito upang kumuha ng snapshot ng softly glowing green sky. Ang isang aurora ay nabubuo sa Mars sa parehong paraan tulad ng sa Earth na may mga energetic charged particle na nagbabanggaan sa mga atoms at molecules sa atmosfera at nagiging sanhi ng mga subatomic particle na tinatawag na mga electron upang maglabas ng mga light particle na tinatawag na photon. Paliwanag naman ng mga siyentipiko na walang epekto sa Earth ang kaganapang ito dahil nakakaranas ng aurora ang lahat ng mga planeta na may mga atmosphere sa ating solar system. Ako si Rosemay Miranda para sa DWWW Shata 4 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rosemay Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa Lifestyle News naman, 2 linggong libreng accommodation alok sa isang syudad sa Germany. Atid po sa atin ang detalye ni Mika Fajardo. Mika. Nag-aalok ang isang lungsod sa Germany ng 2 linggong libreng accommodations na layong makaakit ng mga bagong residenteng maninirahan sa syudad sa gitna ng mga issue sa depopulation na kinaharap nito. Sa ilalim ng bagong programa ng lungsod ng Eisenhüttenstadt, magbibigay sila ng fully furnished accommodations sa mga aplikante simula September 6 hanggang September 20. Magkakaroon din sila ng leisure program pati na rin ng mga internship at pagkakataon na bisitahin ng mga lokal na kumpanya sa lungsod. Maaaring mag-apply sa programa mga returnees, commuters, skilled workers, maging mga self-employed individuals. Nakatakda namang ilabas ang iba pang impormasyon tungkol sa programa sa katapusan ng Mayo. Matatagpuan sa silangan ng kabisera ng bansa na Berlin, ang Eisenhüttenstadt ay itinatag noong 1950 upang magbigay ng tuluyan sa mga manggagawa sa bagong tatag na steelworks industry na nagsilbing unang plant city sa East Germany. Nakaranas ng pagbaba ng populasyon ng lungsod ilang taon matapos ang reunification ng Germany noong 1990, kung saan pinag-isa ang East at West Germany na nagbunsod ng paghahanap ng trabaho ng mas nakababatang henerasyon patungo sa ibang bansa. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW Shata 4, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyo, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Kaarawan ngayon ang American actress, TV star and singer na nagpasikat ng kantang Believe at tinaguriang The Goddess of Pop. Sino siya? Alamin po natin sa Music Trivia ni Kenny Gacosta. Blessed Tuesday morning! Narito na ang hatid ko sa inyong Music Trivia. Kaarawan ngayon ang American singer, actress at TV star na tinaguriang Goddess of Pop. Isinilang noong May 20, 1946 sa El Centro, California sa Amerika, si Cheryl Sarkisian, o mas kilala bilang si Cher. Nagsimulang makilala si Cher sa entertainment industry noong 1965 bilang bahagi ng folk rock duo na Sonny and Cher na kilala sa awiting Bang Bang, My Baby Shut Me Down. Noong 1970s, nanguna sa US Billboard Hot 100 ang mga narrative pop songs ni Cher na Gypsies, Tramps and Thieves, Half-Breed at Dark Lady. Ang kanyang upbeat dance pop at electro-pop song na Believe na mula sa kanyang ika-22 studio album na may kaparehong titulo
at nirelease noong October 19, 1998 sa ilalim ng Warner Brothers Records ay nanguna sa mga record charts sa higit 23 bansa sa mundo at nakabenta ng higit 11 milyong kopya worldwide. Nanomina rin ang awitin sa 42nd Annual Grammy Awards bilang Record of the Year at nanalo bilang Best Dance Recording na kauna-unahan at nag-iisang Grammy Award na natanggap ni Cher. Itinuturing din ang Believe bilang most successful single ni Cher at isa sa best-selling singles sa music history. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako si Kenny Gacosta ng DWWW 74, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Share. May kanta si Share sa atin eh. Kaya try natin hanapin. Play natin ha. Dali lang. Balitang kakaiba. Sa balitang kakaiba, isang lalaki sa Japan nagkaroon po ng problema sa batok dahil sa labis ng kaka-cellphone. Paano ba mag-cellphone yan? Kasi bakit dapat diba ang cellphone ganyan ginagawa? Diba? Alamin natin ang balitang kakaiba ni Doc Justin. Paano nangyari yun, Doc? Good morning. Yes, good morning, John. Darlene, mga kanyusik, dahil sa labis na kaka-cellphone na ito ng 25 anyos na lalaki sa Japan, ay na-diagnose siya ng tinatawag na dropping head syndrome. Ayon sa mga doktor, dahil sa laging nakatungo at naglalaro sa cellphone ng lalaki, ay nag-develop ito ng malaking umbok sa kanyang batok hanggang sa hindi na ito tuluyang maiangat ang kanyang ulo gamit ang kanyang neck muscles. Bago magpatingin sa mga doktor, nakaranas ang lalaki ng matinding pananakit ng leeg at hirap sa paglunok na naging dahilan din ng mabilis nitong pagpayat. Ang isa lang sa CT scan ng lalaki na diskubre na bumabaluktok ang kanyang gulugod at may namumuunang ring scar tissue sa kanyang upper spine dahil sa maagbang panahon na lagi siyang nakatungo. Isinailalim ang lalaki sa siyari ng surgical procedures bago tuluyang naitama ang problema nito sa batok. Umasa naman ang mga doktor na magsisilbing babala ang nangyari sa lalaki sa mga mahilig magbabad sa cellphone, lalo na sa mga kabataan. Kaya ito yung sinasabi natin, no? Ang cellphone ay magandang bunga ng teknolohiya, ngunit ang sobrang paggamit nito maaaring makasira sa kalusugan. Yung iba wala nang tulog halos dahil sa kaka-cellphone. Cellphone na lang ng cellphone. Kaya tamang paggamit ang kailangan. Okay? Okay. Ako, si Doc Justin, mahilig din sa cellphone. Just out ng good time. Yo! Maraming salamat sa iyo, Doc Justin. At yan po ang kabuuan ng ating balita ngayong araw na ito ng Martes Mayo 20 na ho sa ating kalendaryo 2025. Muli ang ating katanungan, partner. Anong opinion ninyo sa pagiging bukas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makipagbati sa mga Duterte? Pero ba tayo isang tanong dapat pero pagpabukas na lang natin. Sige. Kasi maghahalo-halo. No? Maganda rin yung isang balita natin kanina pero bukas yun po yung tatanungin natin. Yes. At bukas dadagdagan ko yung tanong Pero doon muna tayo sa anong opinion ninyo sa pagiging bukas ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makipagbati sa mga Duterte. Sabi nga niya kanina, di ba, sa interview kanina ni Tunying, ni paring Tunying, ang sinasabi nga niya, anong gagawin ko kung mabait talaga ako? Talaga ugali ko. Ito ugali ko, di ba? Hindi naman ako pwedeng yung maging, kumbaga, masama daw. Masama, di ba? Kaya natatawa siya sa sarili niya, no? Parang, nga naman, nakikita naman natin yung kasi masyado daw siyang mabait, kaya marami nagsasabi na parang naaabuso siya. Naabuso siya. Parang inaano-ano lang siya nung mga inaabuso siya ng kanyang mga mga tao. Ngayon, kung tatanungin natin siguro ngayong umaga, sino ba gusto niyo masibak doon sa mga tao? At yan po ang kabuuan ng ating balita. Kami po ang mga naging tagapagbalita. Darlene Olanyo. Ako naman po, Joel Gorospe. Dito po ang 774 Balita Ngayon. Oras alas 7:12 na po ng napakagandang umaga. 774 Balita Ngayon.